Mga kasirin, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapaisip sa inyo. Isang kwento ng pagmamahal, pagkatalo, at ang mga desisyon na minsan ay nagiging malupit, pero may aral sa bawat hakbang. Isang gabi, isang tao ang nahulog sa tukso at hindi inaasahan na ang lahat ng nangyari ay magdadala ng buhay na hindi niya inaasahan. Paano nga ba nangyari na si Ana, isang simpleng babae na naghahanap ng kasiyahan, ay nauwi sa isang desisyon na magpapabago ng lahat? Isang gabi, isang lalaki, at isang aksidente na hindi naman sinasadya. Pero sa gitna ng mga pagdududa, naroon ang pagnanasa at ang di maiiwasang init ng katawan at puso. Ang kwento ng buhay, walang kasiguraduhan, kaya't sabay-sabay natin itong pakinggan at alamin kung paano nauwi ang lahat sa isang hindi inaasahang pangyayari. Kaya mga kasirin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang kwento natin para updated kayo sa mga kwento ng buhay na magtuturo sa atin ng mga leksyon na minsan ay mahirap tanggapin, pero kailangan natin harapin. Huwag kayong aalis dahil sisimulan na natin. Hay naku, Nika, anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ko ang mukha ko sa salamin. Nakataas ang aking kilay, parang may hinahanap na sagot na hindi ko kayang hanapin. May kakaibang pakiramdam na gumugulo sa aking isipan, isang pakiramdam na wala akong lakas para labanan. Kahapon lang, magkasama pa kami ni pinsan, si Mark. Isang ordinaryong gabing puno ng tawanan at kwentuhan sa bahay nila, pero ngayong umaga, hindi ko alam kung anong klaseng sikmura ang umuugong sa aking tiyan. Hindi ko kayang itago ang nangyari at pinipilit kong ilihim ito kahit sa sarili ko. Mark, pinsan ko. Isa siyang tao na palaging andiyan sa tabi ko. Hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang pagiging magkapinsan at nagsisimula ang mas matinding nararamdaman. Hindi ko rin alam kung paano siya nagsimula bilang isang simpleng kaibigan at ngayon hindi ko na kayang tawaging kaibigan lang. Lately, ang mga gabi namin ay puno ng halakhak, mga kwento at mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Pero hindi ko rin matanggal sa isip ko na may mga sandaling hindi na pala kami pareho ng tingin sa isa't isa. Noong gabing iyon, isang simpleng inuman lang, o kaya naman ay ang pagpapalipas oras, habang wala kaming ibang magawa. Pero hindi ko akalain na magbabago ang lahat. Nandyan kami sa sala nila, ang ilaw ng lampara ay malambot, ang tunog ng radyo ay maligaya, parang walang ibang iniisip kundi ang mga simpleng bagay ng buhay. Pero sa isang pagkakataon, natapilok ang mundo ko. Napansin ko ang tingin ni Mark sa akin. At iba na ito. Hindi ko na kaya pang itanggi ang nararamdaman ko. Ang bawat halakhak na namutawi sa bibig ko ay parang isang saksi sa kalungkutan ko, sa kahinaan ko. Nandyan siya, nakatitig, at pakiramdam ko ay nababasa na niya ang lahat ng iniisip ko. Okay ka lang, Nika? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi na kasing light na tulad ng dati. May bigat, may kakaibang tension. Wala ka bang iniisip? Ang tanong na iyon, wala na akong magawa kundi ngumiti ng mahina. Wala, Mark, sagot ko. Pero ang puso ko ay parang gustong magtago. Nagpatuloy ang gabi at ang mga oras ay parang tumagal. Ang bawat sulyap ni Mark, ang bawat pagdampi ng kamay niya sa braso ko, ay may ibig sabihin na parang hindi ko kayang tanggapin. Hanggang sa isang pagkakataon, ang maliit na salamin ng alak na nasa mesa ay naging saksi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Mark, bakit ganon?
Ang tanong ko, ang tinig ko ay malambing. Parang isang pangarap na gusto kong magkatotoo. May mga bagay na hindi ko na kayang itago, Nika. Sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang sinabi niyang iyon. Alam ko na may mga pagkakataon na walang pakialam ang puso. At may mga sandali na ang katawan lang ang umiiral. At doon, sa gabing iyon, nahulog kami pareho sa isang larong hindi namin kayang paglaruan. Habang pinagmamasdan ko siya, parang nawawala ang lahat ng pagdududa ko. Puno ng init ang paligid, at ang mga kamay namin ay nagsimula ng magdikit. Ang mga labi ni Mark ay malapit na, at alam ko na may malaking pagkakaiba na sa pagitan namin. Hindi ko na kayang pigilan. Ang puso ko ay naglalakad na, at ang katawan ko ay sumusunod. Bumangon ako. Nagsimula kaming maglakad. At sa isang iglap, naramdaman ko na siya ay lumapit ng mas malapit. Napansin ko na walang salitang lumabas sa bibig namin. Ngunit ang mga mata namin ang nagsabi ng lahat. May isang spark na gumalaw sa loob ko. Na parang may kuryente na dumaan sa katawan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng init ito, pero ang bawat segundo ay parang hindi ko kayang tapusin. At doon, nagsimula ang lahat ng hindi ko inaasahan. Ang gabing iyon ay isang gabing puno ng emosyon at pagkakasala, pero hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko. Alam ko na wala nang balikan at wala nang pag-asa. Si Mark, ang pinsan ko, ang lalaki na masyado kong pinagkakatiwalaan, ay naging isang tao na nagbukas ng isang mundo na hindi ko kayang isara. Sa mga susunod na araw, makikita ko na hindi lang ang pamilya at mga kaibigan ang magiging bahagi ng buhay ko, kundi pati na rin ang mga desisyon na nagbubukas ng pinto ng mga pagsubok. Ang nangyari sa amin ni Mark ay hindi basta-basta. Sa bawat galak, sa bawat haplos ng katawan, sa bawat halik na iniwasan ko, hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko siya nakitang iba. At sa gabing iyon, ang pakiramdam ko ay hindi ko kayang balikan. Kasi hindi ko kayang tanggapin na ang lalaking tinuring kong parang kapatid ay nagbago na. Ang mga sandali ng pagsasama namin ay nagkaroon ng ibang kahulugan. At ang gabing iyon ay nagbigay ng bagong simula sa isang kwento na wala ng urong. Kaya habang ang mga ulap sa labas ay nagsimulang mag-ipon, nararamdaman ko na may isang bagay na magbabago sa buhay ko. Ang mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. At ito ang simula ng lahat, ang hindi inaasahang pagyapos ng aking puso sa isang taong hindi ko dapat pag-isipan ng ganito. Pinsan, mahina akong bulong. Ano na ang mangyayari sa atin? Minsan, ang mga pagkakataon ay dumadating ng hindi mo inaasahan. Tulad ng gabi na iyon, isang linggo matapos ang insidente, ang mga alaala ay hindi na maalis sa aking isipan. Habang tinatanglawan ng araw ang aking kwarto, ang mga mata ko'y tila nakatanim sa dilim ng mga naiwang tanong at emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Mark, ang pinsan ko, hindi ko pa rin kayang gawing normal ang lahat. At sa kabila ng aking mga pagsubok na huwag pagtuunan ng pansin ang nangyari, ang mga mata ko'y patuloy na bumabalik sa gabi ng aming mga katawan na nagtagpo. Isang gabing puno ng kalituhan, puno ng pagtatangi na hindi ko kayang iwasan. Nasa isang kasalanan na kami ng pagkakataon at wala na akong magawa kundi tanggapin ito, tanggapin siya. Nika, bakit parang may malalim na iniisip? Tanong ni Mark ng isang hapon. Nasa sala kami ng bahay nila. Ang lamig ng hangin ay pumapailan lang sa paligid. Nag-uusap kami, ngunit hindi ko maiwasang magtago ng nararamdaman ko. Hindi ko pa rin kayang magtapat sa kanya ng buo.
Dahil alam ko na may mga bagay na mas makakapagpasakit. Wala, sagot ko. Kahit na ang puso ko ay nagsasabing, may hindi pa kami tapos na usapan. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, nakikita ko ang pagkatalo at pagsisisi. May mga pagkakataon na hindi na siya makatingin sa aking mata. Bakit? Dahil ba sa nangyari? Dahil ba sa gabing iyon? O baka naman, dahil pareho kami ng iniwasang katotohanan? Ngunit wala kaming magawa, kundi harapin ito. Hindi na kami pwedeng magtakip ng mga pangyayari. Ang lahat ng iyon ay nagbukas ng bagong pinto ng mga katanungan. Kung paano, kung bakit, at kung saan kami pupunta mula dito. Isang gabi, hindi ko na kayang magtago. Nasa harap kami ng isa't isa. Ang bawat galaw niya ay nagiging mas malapit sa akin. Puno ng pagnanasa, ng init, at ng isang bagay na hindi ko pa kayang ilarawan. Isang sulyap na napansin niya. At tulad ng mga nakaraang gabi, hindi na namin kayang labanan ang nararamdaman namin. Mark, bulong ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero nararamdaman ko ang mga kamay ko na nanginginig habang hawak ko siya sa braso. Parang may isang puwersa na humihila sa aming dalawa. Wala na tayong magagawa, Nika, sabi niya. Ang tinig niya ay malalim, may kasamang kalungkutan at pagsisisi. Hindi ko na kayang itago pa ito. Alam ko na maraming mali, pero hindi ko kayang ipaliwanag. Nandyan kami, ang mga mata namin ay naglalaban, parang may isang maliit na apoy na patuloy na lumalaki sa pagitan namin. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Kung anong klaseng ugnayan mayroon kami, hindi ko na kayang sabihin. Ngunit ang puso ko, hindi na kayang ipagkaila na ang nararamdaman ko ay higit pa sa pagkakapinsan. Naramdaman ko na ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa aking leeg at ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng isang kasayahan na hindi ko kayang labanan. May mga sandali sa buhay na ang lahat ng mga tanong ay nawawala at tanging ang nararamdaman mo na lang ang siyang mahalaga. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang baguhin ang lahat. Habang kami nagsusumpaan sa katawan, ang isipan ko ay naguguluhan. Isang halik na nagbigay ng kakaibang saya at sakit. Ang mga labi ni Mark na dati may kalungkutan, ngayon ay nagbigay ng init na nagpasabog sa aking buong katawan. Nasa loob ng kanyang mga bisig, hindi ko na kayang magsalita. Parang lahat ng oras ay tumigil. At habang ang kanyang mga palad ay humahaplo sa aking katawan, hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Alam ko na mali, alam ko na may mga limitasyon, pero sa mga oras na yon, hindi ko na kayang pilitin ang aking katawan na magsalita ng hindi totoo. Para kaming nawawala sa lahat ng mga patakaran ng mundong ito. Isang mundo na hindi na kayang tukuyin ng mga simpleng salita. Ilang saglit pa, natagpuan ko ang sarili ko na nakapikit. Habang ang kanyang mga labi ay gumagalak sa aking leeg, ang bawat dapo ng kanyang halik ay tila naglalabas ng apoy sa katawan ko. Hindi ko na kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Ang init, ang tindi ng pangangailangan. Kung ito ang tawag ng katawan, hindi ko kayang pigilan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko na ang lahat. Nakalimutan ko na siya ay pinsan ko. Nakalimutan ko na may mga limitasyon kami. Lahat ng mga tanong ay nawala. Ang bawat minuto ay tila 100 taon at hindi ko na kayang huminga ng maayos sa sobrang kabang dulot ng mga nangyayari. At nang matapos ang gabing iyon, hindi ko pa rin alam kung ano ang susunod. Walang ibang nararamdaman kundi ang kabuntot na takot at mga tanong. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Ang mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Mga desisyon na hindi ko na kayang baguhin.
at ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa pagtatapos ng gabing iyon, hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon meron kami ni Mark. Ngunit alam ko lang na pareho kaming naligaw at sa pagkatalo ng aming mga katawan, ang mga pagkatapos ng gabing iyon, parang ang bawat sandali ay nagiging mas mahirap. Ang mga araw ay dumaan ng mabilis, ngunit ang mga alaala ng nangyari kay Mark ay hindi ko kayang alisin sa aking isipan. Parang may gumugulo sa aking dibdib, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pagkakahiya, takot, at higit sa lahat, pagkalito. Lumipas ang ilang araw at hindi na kami nag-usap ni Mark. Sa bawat silip ko sa kanya, may mga mata siyang umiwas. Kahit hindi siya magsalita, ramdam ko na may bigat sa pagitan namin. Parang nagiging estranghero kami sa isa't isa. At ang mga bagay na nangyari sa pagitan namin ay naging isang malaking tanong na walang sagot. Wala akong lakas na tanungin siya kung anong ibig sabihin ng gabing iyon para sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng gabing iyon para sa akin. Ang alam ko lang ay hindi ko kayang kalimutan. Bilang isang babae na nasanay sa mga simpleng bagay sa buhay, hindi ko inasahan na ang isang simpleng gabing puno ng kalasingan at tukso ay magiging simula ng isang komplikadong kwento ng aking buhay. Sa mga oras na hindi ko siya kasama, ang mga tanong sa aking isipan ay nagiging mas malupit. Bakit ako nagpadala? Bakit ko siya hinayaang mangyari iyon? At higit sa lahat, paano ko ito haharapin? Isang hapon, nagkita kami ni Mark sa harap ng bahay nila. Hindi kami nagkatinginan kaagad, ngunit ramdam ko na ang parehong pag-aalangan sa pagitan namin. Tinanong ko siya kung paano siya, at saglit lang siyang sumagot, okay lang. Walang pagnanasa, walang emosyon, parang robot na nagsasalita. Ang mga titig niya ay malamig at malayo. Walang nagbago, o baka ang totoo, lahat ng bagay ay nagbago. Mark, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko. Ang boses ko ay malumanay, ngunit puno ng kaba. Hindi ba't wala naman nang dapat pag-usapan pa, Nika? Sagot niya na may kabigatan sa bawat salita. Tapos na ang lahat, wala na tayong magagawa. Ang mga salita niya ay parang mga pana na tumama sa puso ko. Sa bawat sagot niyang iyon, ramdam ko ang sakit at alam ko na siya ay nagsasabi ng totoo. Na pagkatapos ng lahat, ang nangyari sa amin ay isang pagkakamali. Ngunit ang tanong ko sa sarili ko, ang pagkakamali bang iyon ay nagkaroon ng kahulugan? Hindi ko alam kung anong nangyari, Mark. Pero hindi ko kayang baliwalain ang nangyari. Sagot ko, ang mga mata ko'y nagsimulang magbasa. Hindi ko kayang tanggapin na pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi ko siya matutulungan. Hindi ko siya kayang ibalik sa kung ano kami dati. Si Mark ay tumahimik sandali. Hindi siya gumalaw. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng nararamdaman ko ay walang silbi. Wala nang pag-asa. Hindi ko rin alam kung anong nangyari, Nika, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagod. Alam ko na mali ang lahat at hindi ko kayang balikan pa. Gusto ko lang sana na bumalik tayo sa normal, tulad ng dati. Ang mga salita niyang iyon ay parang isang pako na tinusok sa puso ko. Hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang balikan ang mga nangyari at magpanggap na hindi ito nangyari. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, ang mga mata ko'y hindi na kayang pigilin ang mga luhang matagal ko nang tinatago. Minsan, naiisip ko na baka tama nga siya. Baka nga mali ang nangyari. At baka nga dapat lang na magpatuloy kami sa mga buhay namin nang hindi ito pinapansin. Ngunit paano kung may ibang nararamdaman kami para sa isa't isa? Paano kung may pagmamahal na namuo sa ilalim ng lahat ng takot at kalituhan na iyon? Nagpasya akong umuwi, naglakad patungo sa bahay ko,
At habang ang bawat hakbang ko ay tila matagal, ang isipan ko ay patuloy na naglalaban. Gusto kong magtapos ang lahat ng ito, ngunit alam ko na hindi ito magiging madali. Kung gaano man kasimple ang lahat ng nangyari, ang mga emosyon ko'y hindi kayang itago. Hindi ko na kayang isara ang pinto ng nangyari sa amin. At sa bawat pagdaan ng oras, ang mga tanong ay hindi pa rin nawawala. Habang ako ay naglalakad pa uwi, nakaramdam ako ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, ngunit gusto ko pa ring malaman kung anong mangyayari sa hinaharap. Nais ko pa ring malaman kung may pag-asa kami sa kabila ng lahat ng ito. Ngunit alam ko na hindi madali ang magtangkang ayusin ng isang bagay na malapit ng masira. Nang makarating ako sa bahay, tumambad sa akin ang mga salamin sa aking paligid. Ang bawat reflection ko ay parang isang alaala na hindi ko kayang itago. Puno ng kalungkutan, puno ng sakit, ngunit hindi ko kayang pagtakpan ang katotohanan. Hindi ko kayang iwasan ang mga tanong. Sa bawat pagtingin ko sa sarili ko, nararamdaman ko na ang lahat ng nangyari ay isang bahagi na ng buhay ko. Huwag na nating gawing komplikado, sabi ko sa sarili ko. Pero alam ko na ang mga bagay ay hindi ganoon kadali. At sa gabing iyon, wala na akong ibang magawa kundi tanggapin na ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin ay magiging bahagi na ng aking kwento. Ang araw ay dumaan, ngunit ang mga gabi ko ay puno ng kabuntot na kalungkutan. Nasa isang sitwasyon ako kung saan hindi ko alam kung paano mag-move on, kung paano ilagay sa tamang lugar ang mga nararamdaman ko. Laging bumabalik sa akin ang mga sandali kasama si Mark, ang mga halik, ang mga titig, at ang pakiramdam na tila kami ay nagkakaroon ng isang bagay na mas malalim. Ngunit ang bawat pag-iisip ko ay nauurong sa tanong, ano nga ba talaga kami? Hindi ko na kayang itago pa. Ang mga araw na ito ay nanggong mabigat. Sa tuwing ako ay mag-isa, ang mga alaalang iyon ay muling sumasalubong sa akin, nagdudulot ng kalituhan sa aking isipan. Ang mga tanong ko kay Mark na hindi ko natanong ay nagiging mga pangarap na may kasamang takot. Ano na ang magiging buhay ko ngayon? Ang mga bagay na nagbigay sa akin ng ligaya ay naging sanhi ng matinding kalungkutan. Isang araw, nagpunta ako sa isang park malapit sa amin. Sa isang sulok na tahimik at medyo malayo sa mata ng ibang tao. Doon ko pinili mag-isip at mag-isa. Wala akong ibang magawa kundi tanggapin ang mga nararamdaman ko. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Pero hindi ko rin kayang aminin na nasaktan ako. Kasi ang sakit na nararamdaman ko ay parang hindi ko kayang ipaliwanag. Ang aking cellphone ay patuloy na nag-vibrate, ngunit hindi ko tinangkang tignan. Isa na naman bang text mula kay Mark? Minsan iniisip ko na sana magpadala siya ng mensahe, pero alam ko na hindi ko pa kayang harapin ang lahat ng iyon. Hindi ko kayang tanggapin na parang walang nangyaring espesyal, na ang lahat ay nauwi sa pagkakamali na lang. At habang ako'y nakaupo sa ilalim ng puno, naramdaman ko na parang may mga puwersa sa paligid na patuloy na kumikilos. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga ulap ay nagiging mapulang kulay. Parang sinasabi ng kalikasan na lahat ng bagay ay may hangganan. Ang mga katanungan ko ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ano ba talaga ang nararamdaman ko? Bakit hindi ko kayang iwan si Mark? Bakit hindi ko kayang itigil ang pakiramdam na parang may mali na wala akong magawa? Pagkatapos ng ilang sandali, nagring ang cellphone ko. Tumango ako ng mahina at sinadyang makita ang pangalan ni Mark sa screen. Ang puso ko ay nag-alala at sa mga oras na yon, hindi ko alam kung anong mararamdaman. Sa wakas, tinanggap ko na lang.
Ibinukas ko ang mensahe. Nika, gusto ko sanang makipag-usap. Naiintindihan ko kung naguguluhan ka, pero sana'y magkausap tayo. Hindi ko na kayang pigilin pa ang sarili ko. Ang mga mata ko ay puno ng luhang, hindi ko kayang ilabas noon. Lumingon ako sa paligid at sa huling pagkakataon, pinili kong huminga ng malalim. Pumunta ako sa isang lugar na hindi ko pa alam. Gusto kong makipagkita kay Mark, ngunit hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang nararamdaman ko ay parang wala nang maiiwan, kundi ang mga alaala at ang sakit na ipinaglalaban ko sa bawat araw. Nakarating ako sa isang maliit na cafe. Nandoon si Mark, nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat, nakikita ko pa rin ang pagkakaiba ng dati. Siya na ngayon ay puno ng kaba, at ang mga mata niya ay naglalaman ng hindi masabi na sakit. Sa bawat sulyap ko sa kanya, alam ko na hindi ko kayang lisanin ang kanyang tabi. Mark, sabi ko habang naupo ako sa tapat niya, alam ko na may mali sa lahat ng nangyari at hindi ko na kayang gawing normal ito. Pero ayoko na ring magpanggap na wala tayong nararamdaman. Ayoko na lang bang kalimutan ang lahat? Hindi siya agad sumagot. Tumahimik siya sandali. Pero nakita ko ang galit at hinagpis na naglalaban sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang tanggalin ang nangyari, Nika, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos mahulog sa lakas ng lungkot. Hindi ko kayang harapin na hindi na tayo magiging pareho. Pero hindi ko kayang mag-isa at ayokong mawala ka. Sa mga salitang iyon, parang may isang pader na gumuguho sa aking puso. Hindi ko kayang tanggapin na lahat ng ito ay nagdulot ng sakit. Ngunit sa bawat sagot ko, ramdam ko ang bigat ng desisyon na humarap kami sa mga nangyari. Kung gusto man namin magpatuloy, ang mga damdamin namin ay nagiging magulo. At wala nang simpleng paraan para ibalik ang mga bagay sa dati. Nagkatinginan kami. At sa mga sandaling iyon, walang sino man sa amin ang may kakayahang magtakip ng nararamdaman. Ano ang mangyayari sa atin, Mark? Tanong ko. Ang mga mata ko'y puno ng takot at pangarap. Hindi ko alam kung paano tayo makakabalik sa kung ano tayo noon. Pero gusto ko lang malaman, may pagkakataon pa ba? Si Mark ay tumingin sa akin, at sa kabila ng sakit na nakita ko sa kanyang mga mata, nakaramdam ako ng isang pirasong pag-asa na hindi ko kayang tanggapin. May pagkakataon pa ba? O maghihiwalay na kami ng tuluyan? Sa huli, pareho kaming tahimik. At sa gabing iyon naglakad kaming magkasunod, ngunit walang nakakakita ng sagot. Ang mga susunod na araw ay naging puno ng kalituhan at pag-aalangan. Hindi ko na alam kung paano magsimula o kung anong desisyon ang tamang gawin. Si Mark at ako ay tila naging magkaibang tao. Dalawa na naglalakbay sa magkaibang direksyon. Ang mga galak at sakit na naranasan namin ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa aming mga puso. Isang hapon, naglakad ako papunta sa isang kanto ng kalsada. Naisip ko kung paano ko iaayos ang mga bagay. Walang sino man ang nakakaalam ng mga pag-aalinlangan ko. Nakatingin ako sa langit at ang mga ulap ay unti-unting nagiging maputlang kulay. Ang hangin ay malamig, pero ang aking puso ay puno ng init. Init ng mga tanong na nag-iiwan ng sakit sa bawat hakbang ko. Lahat ng nangyari ay isang bahagi na ng aking buhay. Pero hindi ko pa kayang tanggapin na parang wala na kaming magagawa pa. Tumunog ang cellphone ko at nagulat ako nang makita ang pangalan ni Mark sa screen. Habang lumipas ang ilang sandali, hindi ko alam kung paano haharapin ang mensaheng iyon. Binalikan ko ang mga nangyari at sa bawat tik-tik ng oras, ang mga alaala ng mga sandaling iyon ay bumabalik. Mga sandaling puno ng pagnanasa, takot,
at pangarap. Ang mga alaalang iyon ay naging isang mahirap na pagsubok na hindi ko kayang alisin. Bumangon ako at naglakad patungo sa isang park na hindi ko pa naroroon. Nais ko lamang makapag-isip ng maayos, mag-isang sumalamin sa mga nangyari. Minsan, kailangan mong magtakda ng mga hangganan sa buhay. Pero paano kung hindi mo kayang gawin iyon? Hindi ko kayang tanggalin ang nararamdaman ko kay Mark. Ngunit kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hindi na kami pareho. Habang ako ay nakaupo sa isang bench sa park, tumunog na naman ang cellphone ko. Ngayon, si Mark na naman ang nagpadala ng mensahe. Nika, pwede ba tayong mag-usap? May mga bagay akong gustong linawin. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Bakit ngayon? Bakit hindi noon? Ang mga katanungan ay sumugod sa aking isipan at hindi ko na kayang pigilin pa. Tumayo ako, naglakad patungo sa lugar na sinabi niyang pupuntahan kami. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit kailangan ko nang magkaroon ng tapang. Kailangan kong makuha ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Nakita ko siya sa isang maliit na kafe, nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalungkot. Sa bawat sulyap ko, ramdam ko na may mga bagay siyang hindi kayang aminin. Mark, sabi ko habang naupo ako sa tapat niya. Ano ba talaga ang nangyari sa atin? Bakit hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng iyon? Tumahimik siya sandali. At ang mga mata niya ay naglalaman ng mga lihim na matagal na niyang itinatago. Nika, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, sabi niya. Ang tinig niya ay mabigat. Alam ko na mali ang nangyari at iniwasan ko na lang ang pagharap dito. Pero hindi ko kayang mag-isa. Gusto ko pa ring magkaroon tayo ng pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay para akong tinusok sa puso. Ang mga nararamdaman ko ay naghalo-halo. Pag-asa, takot, at sakit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Pumangit ba ang lahat? O may pagkakataon pa ba kaming magpatuloy? Mark, hindi ko kayang magpatuloy ng walang kasiguraduhan, sagot ko. Ang boses ko ay puno ng kalungkutan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero ang totoo, hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na puno ng mga tanong at walang sagot. Si Mark ay tumahimik. At habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko na ang mga alaalang iyon ay nagsimula ng maglaho. Kung dati ay puno siya ng sigla at saya, ngayon ay tanging lungkot na lamang ang nagbabalot sa kanyang mga mata. Nika, hindi ko alam kung paano tayo makakabalik sa dati. Sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. Pero sana'y mabigyan natin ng pagkakataon ng isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng isang napakabigat na desisyon. Kung hindi ko ito tatanggapin, baka magsisi ako. Ngunit kung tanggapin ko naman, baka magdulot ito ng mas malaking sakit sa huli. Nika, sana hindi natin pagsisihan ito. Dugtong niya. Ang mga mata ko ay punong-puno ng luha. At habang ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat, nararamdaman ko na kailangan ko nang bitawan ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari. Ngunit kailangan ko na tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng ito ay bahagi na ng kwento ko. Huwag mong ipilit, Mark. Kung ano man ang mangyayari, sana maging okay tayo. Ang mga salitang iyon ay halos hindi ko na kayang iparating. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan ko na minsan, ang pinakamalaking hakbang sa buhay ay ang pagtanggap sa ating pagkatalo. Naglakad ako palabas ng kafe. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko na unti-unti akong gumagaling. Sa bawat paghinga ko,
natutunan kong tanggapin ang pagkawala. Minsan, sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, darating ang mga oras na mas mahirap tanggapin ang mga desisyon na ginawa mo. Pero sa kabila ng lahat ng pag-aalangan at sakit, dumaan ang mga araw at unti-unti, natutunan ko na tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko napagdaanan ang mga bagay na iyon. Pero ang puso ko ay nagsimulang maghilom. At sa mga sandaling iyon, natutunan ko ang tunay na halaga ng pagpapatawad. Sa iba, at higit sa lahat, sa sarili ko. Matapos ang mga linggong puno ng pag-iwas at distansya kay Mark, isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Nika, pwede ba tayong mag-usap? Ang hirap ng ganitong distansya sa pagitan natin. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Ipinagpapaliban ko pa ang pagbabalik sa mga alaala namin. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong wala akong magagawa kundi tanggapin ang mga nangyari. Siguro nga, ito na ang pagkakataon na kailangan kong magpatawad. Sa kanya at sa aking sarili. Kinabukasan, pumayag ako. Nagkita kami sa isang coffee shop na paborito naming dalawa. Ang mga upuan ay malapit sa bintana, kung saan ang liwanag ng araw ay nagpapakita ng mga maliliit na alon sa ibabaw ng kape na nasa harap namin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung anong sasabihin niya, ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na kailangan kong magpatawad para sa aking sariling kapayapaan. Si Mark ay nandoon na, nakaupo sa isang tabi, ang mga mata ay may kabuntot na lungkot. Nika, simulan niya. Alam ko na ang mga pagkakamali ko ay hindi mo matatawaran at alam ko na nasaktan kita ng sobra. Ang hirap mag-isa at sa mga linggong ito, natutunan ko kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko ihahandle ang mga salitang iyon. Ang mga sugat sa aking puso ay parang dumaan na ang hangin at ang sakit ay mas mabigat pa kaysa sa una. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakita ko ang kabiguan sa mga mata ni Mark at naramdaman ko na siya rin ay nagsisisi sa lahat ng nangyari. Mark, hindi ko alam kung paano ko masasabi ito, pero kailangan kong magpatawad. Sabi ko habang tinitingnan siya. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng galit at sakit na ito. Para sa akin, kailangan ko ng kalayaan, hindi lang mula sa iyo, kundi mula sa sarili ko. Kailangan kong tanggapin na ang mga bagay ay nangyari ng ganoon. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at hinagpis. Salamat, Nika. Hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. Alam ko na nasaktan kita ng sobra at hindi ko alam kung paano ko babawiin ang mga pagkakamali ko. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko, ngunit alam ko na ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng paglimos o pagpaparaya. Ito ay isang hakbang patungo sa paglaya at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na ang puso ko ay nagsisimula ng gumaan. Ang mahalaga, Mark, ay matuto tayong magpatawad sa isa't isa at lalo na sa sarili natin, sabi ko, habang ang mga mata ko ay nagsisimulang magpuno ng luha. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin pagkatapos nito, pero sa ngayon, natutunan ko na tanggapin na hindi lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano natin. Sa mga salitang iyon, napag-isip-isip ko na hindi na importante kung paano magsisimula o magtatapos ang kwento namin. Ang importante ay natutunan naming pareho na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit ang pagpapatawad ay isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Hindi ko alam kung anong hinaharap para sa amin ni Mark. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na natutunan kong magpatawad. At sa bawat hakbang na tatahakin ko, mas magiging magaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng matagal na
Pagpos, ngumiti ako kay Mark. Siguro, Mark, darating ang panahon na mas magiging okay tayo. Hindi ko alam kung paano, pero sigurado ako na sa huli, magiging mas mabuti rin ang lahat. Si Mark ay ngumiti rin, ang mga mata niya ay naglalaman ng pasasalamat. Salamat, Nika. Alam ko na marami pa kaming kailangang ayusin, pero sana ay maging masaya ka. Pagkatapos ng ilang minuto ng tahimik na pag-uusap, naghiwalay kami ng landas. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari sa aming dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinakamahalaga ay natutunan namin ang isang bagay na magpapagaan sa aming mga puso, ang magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling proseso, ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang na may kalakip na pagpapatawad. Mas lumalawak ang espasyo para sa kapayapaan at pag-ibig. At sa mga araw na dumaan, nagsimula akong magsimula muli, magsimula sa mga hakbang na mas matatag, mas puno ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo, at kahit papaano, nagsimula akong makaramdam ng kaunting kapayapaan. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa paghilom. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Mark. Ngunit natutunan kong yakapin ang ideya ng mga bagay na wala akong kontrol. Minsan, habang nakaupo ako sa isang tabi ng bahay at nagmamasid sa mga dumadaan, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-isip. Hindi ko alam kung paano magbabalik ang buhay ko sa normal pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngunit may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo lang magpatuloy. Mahirap, oo, pero natutunan kong masarap ang maging malaya mula sa bigat ng nakaraan. Isang hapon, nag-text si Mark. Nika, gusto ko lang sanang makipag-usap. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa usapan namin, pero wala na akong kaba. Hindi ko na kailangan ng mga sagot. Ang lahat ng ito ay bahagi na ng aking kwento. At ang mahalaga ay natutunan kong magpatawad. Nagkita kami sa isang maliit na kafe. At habang kami nag-uusap, naramdaman ko na ang aming relasyon ay hindi na gaya ng dati. Wala na ang mga inaasam na pagbabago, kundi ang pagkakaroon ng tamang closure. Isang pagkakataon upang magpasalamat sa mga natutunan. Mark, sabi ko, hindi ko na kailangan ng mga paliwanag. Tanggap ko na ang lahat ng nangyari. Hindi man tayo magkasama, matututo tayong magpatuloy. Tumango siya at sa mga mata niya ay nakita ko ang parehong pag-unawa. Salamat, Nika. Salamat sa pagbigay ng pagkakataon na magpatawad. Alam ko na hindi pa ito ang tamang panahon para sa amin. Pero sana ay maging okay tayo. Ang mga salitang iyon ay parang hangin sa aking puso. Hindi ko alam kung may nangyaring pagbabago sa buhay namin. Ngunit sa mga oras na iyon, alam ko na ang pinakamahalaga ay natutunan ko ng maging buo sa aking sarili. Matapos ang maikling usapan, naglakad kami papalayo. Hindi kami nagsabi ng paalam, pero ramdam ko na may bagong simula na nagsisimula sa aming mga buhay. Isang simula na hindi na kami nakatali sa mga alaala ng nakaraan. Bumalik ako sa bahay at sa aking mga mata, nakikita ko ang mga posibilidad na magbubukas sa hinaharap. May mga bagay na hindi ko kontrolado, pero natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay kailangang magtagal. Ang mahalaga ay natutunan ko kung paano maging maligaya sa sarili ko at paano tanggapin ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Naglakad ako papunta sa aking kwarto at nang mapatabi ako sa kama, naramdaman ko ang saya sa puso ko. Natutunan kong may mga pagkakataon sa buhay na hindi kailangang magmadali. Ang mga hakbang patungo sa hinaharap ay mas magaan kapag natutunan mong tanggapin kung ano ang mga nangyari at magpasalamat sa mga aral na naibigay nito. At sa mga susunod,
na araw, natutunan kong magpatuloy sa buhay na may bagong lakas at higit na pag-unawa. Sa mga susunod na kabanata ng buhay ko, alam ko na may mas magagandang ang buhay ko ay muling bumangon mula sa mga alon ng kalungkutan. Habang nagpatuloy ang mga araw, sinubukan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Nakabawi na ako at sa kabila ng mga pagkatalo at sakit, natutunan kong yakapin ang mga bagong pagkakataon na dumarating. Sa mga araw na wala si Mark, natutunan kong magpatawad. Hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa aking sarili. Ang mga araw ko ay puno ng bagong lakas. At unti-unti, natutunan kong tanggapin na ang aking kwento ay hindi magtatapos sa mga sakit na dulot ng nakaraan. Pero hindi ko inaasahan ang isang mensahe na magbabalik muli ng mga alalahanin. Isang araw, habang ako ay abala sa pagbabasa ng mga post sa social media, may isang mensahe na pumasok mula kay Kim, isang kaibigan ko noong high school, na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit siya nag-text, ngunit ang tono ng mensahe ay nagbigay ng takot sa puso ko. Nika, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko na kayang itago pa. Kung gusto mong malaman, mag-usap tayo. Ako'y maghihintay. Napasana ako sa pagkabigla. Bakit ko kailangan pang malaman ang mga bagay na ito? Hindi ko na kayang magbalik loob sa mga lihim ng nakaraan, pero isang bahagi ko ang nagsasabing kailangan ko itong malaman. May mga bagay na hindi ko pa alam. Mga bagay na pwedeng magbago ng pananaw ko sa lahat. Nag-isip ako kung anong gagawin ko, at hindi ko na kayang itago ang mga tanong sa aking isipan. Pumunta ako sa cafe na sinabihan ni Kim, isang maliit na lugar na tila nagsasabing may mga lihim na nagtatago. Nang makita ko si Kim sa isang sulok ng cafe, tila may kabuntot na takot sa kanyang mga mata. Wala siyang kaunting ngiti o galak. Ang mukha niya ay puno ng panghihinayang. Kim, ano ba ito? Bakit mo ako pinatawag dito? Tanong ko. May halong kaba at pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay nagsalita. Nika, may mga bagay akong kailangang sabihin tungkol kay Mark. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero ang mahalaga ay malaman mo ang mga katotohanan. Naramdaman ko na may mabigat na bagay na sisimulan niyang ipahayag, ngunit hindi ko alam kung gaano ito kalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Kung may sikreto ka kay Mark, sabihan mo na ako. Sagot ko. Medyo napapadalas ang pagkabigla ko. Tahimik siya saglit, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Nika, yung nangyari sa inyo ni Mark, hindi ganun kasimple. May mga bagay siyang hindi sinabi sa'yo. Mga bagay na hindi mo alam. Hindi ko na kayang hindi iparating sa'yo ito. Agad akong kinabahan, ngunit hindi ko hinayaan na madala ako ng takot. Ano yun, Kim? Ano ang kailangan ko malaman? Kumuha siya ng isang maliit na envelope mula sa bag niya at inilabas ang isang piraso ng papel. Nika, hindi ko na kayang itago. Pa, si Mark. Siya at si Jen, hindi pa sila tapos. Hindi ko na kayang makita ka na mabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa isang iglap, parang bumangon ang mga alaala ng nakaraan na matagal ko nang kinalimutan. Si Jen. Ang ex-girlfriend ni Mark na palaging binabanggit ni Mark nang hindi masyadong malalim. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ngunit hindi ko alam kung anong uri ng bigat iyon. Ang akala ko, tapos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Pero bakit may mga lihim pa na hindi ko alam? Kim, sabi ko habang tinitingnan siya ng diretso. Ano ang ibig mong sabihin? Si Mark at si Jen, hindi pa ba sila tapos? Oo, sagot ni Kim, hindi pa. Si Jen ang dahilan kung bakit hindi nakapag-move on si Mark. Hindi siya buo. At ikaw, Nika,
Naging bahagi ka lang ng paghihirap nila. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo, pero kailangan mong malaman na si Mark at si Jen may hindi patapos na kwento. Mahal na mahal ko si Mark at hindi ko kayang isipin na ganito pala ang nangyari. Ang relasyon ko ba sa kanya ay naging isang pansamantalang bahagi lamang ng kanyang mga unresolved issues? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanya at kay Jen? Bakit hindi ko nakita ang mga senyales? Pero bakit ngayon lang, Kim? Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Natakot akong magbigay ng sakit, Nika. At alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng tiwala sa isang tao na akala mo ay buo na. Pero sa lahat ng ito, ikaw ay deserve mong malaman ang katotohanan. Hindi ko na kayang makita kang magpatuloy na hindi alam kung ano ang buong kwento. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso at utak. Nais ko man na magalit, na magtampo, ngunit wala akong ibang nararamdaman, kundi kalituhan. Ang alam ko lang ay may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. At si Mark, ang taong akala ko'y perpekto, may mga bahagi siyang itinago mula sa akin. Wala akong ibang ginawa, kundi maglakad papalayo mula sa kafe. Ang mundo ko ay nagmistulang mabigat na mga ulap na nakatambak sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ako maghahanap ng mga sagot sa lahat ng ito. Habang ang bawat hakbang ko ay parang muling paglubog sa isang madilim na kalsada, alam ko na sa mga susunod na linggo, darating ang mga pagkakataon na kinakailangan ko nang harapin ang mga lihim ng nakaraan. Kung hindi ko gagawin, hindi ko malalaman kung anong mga posibilidad ang maghihintay para sa akin. Siguro, may mga bagay sa buhay na talagang mahirap tanggapin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na kailangan kong magpatuloy, kahit pa man ang mga tanong ko ay maghihintay ng sagot. 3 linggo na ang lumipas mula nang malaman ko ang lihim ni Mark at ni Jen. Sa mga araw na iyon, puno ng emosyon at kalituhan ang aking puso. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay patuloy na gumugulo sa aking isipan, ang mga alaala ng pagkakaroon ng relasyon na puno ng pag-ibig, pagtitiwala, at mga pangarap ay unti-unting napalitan ng sakit at pagdududa. Wala na akong ibang nais kundi ang makaalis sa lahat ng ito, ngunit hindi ko magawa. Sa kabila ng mga sagot na nahanap ko, ang pakiramdam na ako ay iniiwasan. Ginugol sa isang relasyon na may hindi natapos na kwento, ay patuloy na nanatili sa aking isipan. Nasa isang tahimik na gabi ako nang makausap ko si Mark. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, nagpa siya akong makipagkita sa kanya. Gusto kong malaman ang buong katotohanan mula sa kanya. At kung ito na ang magiging wakas para sa aming dalawa, gusto kong maging handa. Pagdating ko sa lugar ng aming pagkikita, hindi ko siya agad nakita. Pero sa isang sulok, nakita ko siya na nakaupo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at bago ko pa siya tinanong, nagsimula siyang magsalita. "Nika, alam kong nahirapan ka sa lahat ng ito," simula niya. "Ang lahat ng nangyari, hindi ko inaasahan. Alam ko na pinilit ko maging tapat sa'yo, pero sa huli, hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya pinigilan, at nanatili lang akong tahimik, na naghihintay sa mga susunod niyang sasabihin. Si Jen, siya ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang iwan. Pero noong nakilala kita, nahanap ko ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nahanap ko ang sarili ko sa iyo, Nika. Kaya kahit na may mga pagkukulang ako, hindi ko kayang mawala ka. Pero alam ko na may mga bagay na dapat mong malaman at hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko kayang magpatuloy na naninirahan sa isang kasinungalingan. Ang bawat salita na lumabas mula kay Mark ay parang tinik na tumusok sa aking puso. Ang mga salitang iyon
ay hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Pero sa kabila ng sakit, may naramdaman akong kabuntot na pag-unawa. I'm sorry, Nika. Ang wika niya habang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay tunay, ngunit ang mga pagkakamali ko ay hindi ko kayang iwaksi. Hindi ko kayang maging masaya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at unti-unting nagsimulang magbukas ang mga sugat na matagal ko nang itinagong hindi ko kayang tanggapin. Ang relasyon namin ay puno ng pagmamahal, ngunit puno din ng mga pagkatalo at takot na hindi ko nakikita. Minsan, ang pagmamahal ay nagiging isang bagay na mahirap ipaliwanag at masakit tanggapin na hindi laging buo ang mga tao na nagmamahal sa atin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng pighati at kalungkutan na nararanasan ko ay nagsisimula ng magbago. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng mga lihim na aking natutunan ko na ang buhay ay patuloy na umuusad. Walang pag-ibig na perpekto at hindi lahat ng pagkakamali ay maaari mong baguhin. Ngunit natutunan ko na kailangan kong tanggapin ang mga pagkatalo. Tanggapin ang mga pagkakamali ng iba at ng aking sarili. Mark, I loved you. Ang wika ko. Ang boses ko ay may halong luha. But I've also learned that I deserve to be happy. Hindi ko na kayang magpatuloy sa relasyon na puno ng kasinungalingan. Si Mark ay umiling at kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. I'm sorry for everything, Nika. Alam ko na hindi ko na mababalik ang lahat. Kung sana lang hindi ako nagkamali. At sa mga sandaling yon, habang nakatitig kami sa isa't isa, naramdaman ko na may malaking pagbabago na nangyayari sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay linaw sa aking mga damdamin. Alam ko na ang mga pagkatalo at pagkakamali ay bahagi na ng aking kwento, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan ko silang dalhin habang buhay. Habang ako'y naglalakad papalayo mula kay Mark, naramdaman ko ang bigat na bumangon mula sa aking mga balikat. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ang tatahakin ko. Ngunit alam ko na kailangan kong magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng sakit na aking naranasan, natutunan ko na hindi ako dapat matakot sa mga bagong simula. Ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay nagsilbing gabay at ang mga pagkatalo ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Pumunta ako sa isang lugar na madalas naming pinupuntahan ni Mark. Dito ko nakikita ang mga alaala ng mga magagandang araw namin. Ang mga oras ng saya at tawa, mga pagkakataon ng pagmamahal at pangarap. Ngunit habang tumingin ako sa paligid, napagtanto ko na ang mga alaala ay hindi na magtatagal. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa nakaraan, kundi sa mga bagong hakbang na gagawin ko. Ang pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit natutunan kong yakapin ang bawat pag-ikot ng buhay. Natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal ay para sa akin at hindi lahat ng tao ay may kakayahang maging buo para sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan kong magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi sa aking sarili. Kaya nga sa mga sandaling iyon, habang binabaybay ko ang mga bagong daan, natutunan kong tanggapin ang mga bahagi ng buhay na hindi ko kayang baguhin. Ang kwento ko kay Mark, ang kwento ng pagmamahal at pagsubok, ay nagsilbing isang aral na ang buhay, kahit na puno ng sakit, ay patuloy na magbibigay ng mga pagkakataon para magbago. At sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang mga bagay na nawala o nasaktan tayo, kundi ang kakayahan natin na magsimula muli, mas maligaya at Ang kwento ni Nika at Mark ay isang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang kaganapan. Minsan, iniisip natin na ang pagmamahal at relasyon ay magbibigay ng kasiyahan at kaligayahan,
Ngunit may mga pagkakataon na ang tunay na aral ay matutunan natin mula sa mga pagkatalo at sakit, hindi laging makakamtan ng ating mga pangarap at inaasahan. Pero sa bawat sugat at luha, natututo tayong maging mas maligaya at mas malakas. Mahalaga na tanggapin natin na hindi lahat ng bagay ay magiging ayon sa plano at hindi lahat ng pagmamahal ay magtatagal. Pero sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Mika, sa kabila ng kanyang pagluha at kalungkutan, ay natutunan na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagpapatawad at pagyakap sa bagong simula. Sa pagharap sa mga hamon ng buhay, natutunan niyang hindi niya kailangan maging perpekto at ang pinakamahalaga ay magpatuloy, matuto mula sa mga karanasan at patuloy na maghanap ng pagmamahal, hindi sa iba, kundi sa kanyang sarili. Bawat hakbang na ginagawa natin ay may dahilan, at kahit gaano man ito kabigat, lahat ng paghihirap ay may hinaharap na mas magaan. Kaya't sa kabila ng lahat ng pagkatalo, may bagong pag-asa. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, pero ang ating reaksyon at kung paano natin haharapin ang buhay ay nasa ating mga kamay.